nakakalog siya sa loob, at the same time sa sobrang tagal na rin, kailangan ng palitan. So papalitan na yan. So papakita ko sa inyo mga boss na hindi ito siya nakakonekta. Tanggalin lang natin itong tornilyo para ma-access natin yung loob. Okay? Magandang araw po sa inyo lahat. This is Sergeant Vlog. Nagbabalik muli. Mayroon akong i-share na video sa inyo mga boss, tungkol po sa aking gamit. So papakita ko lang muna sa inyo yung aking pininturahan. Ayan. Ayan siya. Kaya lang, lapag yung mic ko. Napaka-basic lang po niyan. Kasi kahit anong kulay na lang daw ang kukulay, sabi nung may-ari. So nabili niya. Ito pa sa loob. Ito pa pala. Ayan. Flat black. Kinulay natin dyan sa outer flarings niya. Ayan, yung mga kulay black, ginawa natin flat black. At pinatungan din natin ng clear top coat. Alright? So para nang sa ganun hindi siya makukupas at hindi agad-agad mabakbak. Alright? Tapos punta tayo sa loob. Ayan. Buksan natin ang ilaw natin. Ayan. Kita nyo. So disregard nyo lang yung mga boss, yung ating finish, no? Kasi talagang basta mabugahan lang siya. So kinta po yan. Dalawang mano lang to. Kasi nagluluko yung compressor natin kahapon. Late ko na nalaman. Ito tinap-coat ko na rin to mga boss, kasi para nasa kulay silver to kaya pala kinulayan nila ng silver kasi meron to siyang bitak-bitak. Ayun. So ang ginawa natin, tinap-coat ko na lang siya para meron siyang parang pinaka-reflectorized na pula sa kanyang top box ba. Ayun. So ito natapos ko last time nung hindi pa gawa yung aking compressor. Ayan. So isang mano lang yan pero bago ko siya namanuhan ng ceramic top coat. Ayan, na top coat na natin to siya ng K92 K222 na code, no? Okay rin naman yun yung K92 222. Hindi na siya kailangan ng thinner, unlike sa Ansal na kailangan pa ng thinner. So ito rin yung isang mas compressor ko na 50 liters direct drive, 2 horsepower air drive, Ryobi brand na from Australia. So nabili ko lang to siya before 4,000. So yun. So nung nabili, kasi ang issue niya is namamatay-matay daw yung issue nung una, pero hindi naman siya ganoon kagrabe. Namamatay siya pero hindi ganoon kagrabe. So ito yung itsura niyan as is noon, ganito na siya. Wala lang tong ganito, nilagyan ko na lang to, hindi pa maganda ang pagkatupi. Pansamantala lang yan kasi sa original na Future meron talaga siyang ganito para hindi nakakangalay dalhin or pagulungin, no? So sa katagal ng panahon na ginagamit ko siya, okay naman, nakailang gamit na ako ng ng pintura ng flarings ng mga motorsiklo na ginagawa natin. Siguro maraming beses na din, meron pang commuter van, meron pang ibang kotse na ni-repair natin. So nakisama naman siya, no? Hindi naman siya namamatay. Although may pagdaan talaga na namamatay siya, nagre-reset siya dito. Yan, push to reset. So ibig sabihin, pag mayroon siyang na-encounter na hindi maganda sa loob, nag-automatic shut off siya. So pipindutin mo na naman siya dito. Ito, ayan, nasa loob na yan. Lagyan natin ng ilaw. Yan. So madalas pa itong pinipindot, pero tuloy-tuloy yung andar niya, no? Pero nitong mga nakaraang linggo, hiniram to siya sa akin dito sa talyer. Yan, dito. Hindi pa kasi ito tapos nung takoyaki house namin. So dito nagpintura yung kasama ko na yung karpintero ng boss ko dito. So may pininturahan sa ito na cabinet dahil wala yung isang compressor dito, dinala sa site nung boss naming engineer. So ngayon dinala ko to dito, pinahiram ko muna. Ang nangyari mga boss, madalas na siyang nag-o-automatic, madalas na siyang nag-o-off, hindi pa magkakarga ng madami yung tank, namamatay na siya. Tapos maya maya mo siya pinipindot, so parang nabibitin ka at hindi siya agad-agad nag-o-on pagka ino-on natin dito sa push to reset. So ang tendency, nasisira yung trabaho. Kaya yung ginawa ko, no, yun yung mags na yan, kumulo yan last time kasi nung bigla siyang humina, biglang lalakas, tapos matagal siyang bumalik. So ayun, ang suspecha ko una is maaring sa capacitor. So nung tinest ko yung capacitor, okay naman, pero nagdududa pa din ako kasi ba't siya namamatay? Nag-on din naman siya maya-maya, nag-on siya pero namamatay ka agad. Pangalawa, langis. Kasi yung langis na nilagay ko dito is full synthetic na pangkotse.
So syempre sa Tatalyer ako nagtatrabaho, nag-change oil din ako ng mga kotse. Although iba-iba ang mga brand, iba-iba ang mga name, pero parehas po yan, pwede po yan gagamitin sa ganito. O pwede siyang gamitin kahit na anong langis. Pero mayroon na akong nabasa kasi na yung mga langis kasi na ginagamit sa kotse, langis detergent oil na para sa engine, para nang sa ganon is malinis yung makina. No, so nagets nyo. So ang ginamit ko dito kasi pang kotse noon. So before nung nasa ibang may-ari pa to, iba pa gumagamit, hindi na namamatay naman siya talaga, pero minsan lang. So nung pagdating sa akin, dahil sa tagal na ng panahon na ginagamit, hindi ata sinasalina ng langis at hindi rin pinapalitan, pinapansin ko parang umunti na yung level dito, bumaba na sa red dot. So sinalinan ko, ang sinalin ko naman is yung fully synthetic na pangkotse. So syempre alam ko pwede na rin naman to kasi tinatalsik lang naman yan sa loob papunta sa para mabasa lang yung piston, no. So kalaunan, yun na, naghahalo na yung langis doon sa tank. So although malabnaw kasi masyado yung fully synthetic at saka detergent din kasi siya, kaya gano'n na nangyari. Yung suspecha ko naman is itong automatic na switch, yung parang toggle siya, 4 ito. So mo-order na rin sana ako nito, papalitan ko kasi nilinis ko na rin to siya. Nilinis ko na to sa loob, tinanggal ko na yung mga bara, tinanggal ko na lahat, binugahan ko siya na ang buga sa brake shoe. Ayan, mayroon tayo noon yung sa BMW na ginagamit. Panglinis talaga. So pati tong black na to nilinis na rin natin. Lahat malinis na yan. So nagtataka ako bakit ganon. So kahapon, isip ako ng isip, inoobserbahan ko tong postal set. Naisip ko yung sa ref. Yung sa ref kasi is meron siyang overload relay, di ba? Pag tinanggal mo kasi yun yung overload relay doon sa mga technician din ng mga refrigerator, alam nila to. Pag kinalug-kalug mo yung relay niya na yon, nagkakaroon siya na malaman mo siya pag sira. Pag nagkaroon siya ng kalug yung sa loob, parang nagkakalansingan na parang plastic na ganyan. So ganito ang napansin ko dito. Kasi iniisip ko, bakit siya namamatay? Goods naman lahat. Okay naman ang kuryente. Para din siyang overload relay, no? So unlike dito kasi ano siya, para siyang circuit breaker to. So naisip ko, ang tendency nito, pag umaandar siya, okay, bumibitaw yung switches niya sa loob, yung mga contact point niya bumibitaw. Kaya nga nagkaroon na siya ng kalug-kalug kasi maluwag na siguro, maaring siyempre sa sobrang tagal na, kaya bumibitaw na yung contact point niya sa loob. Ginawa ko kahapon, tinanggal ko siya, yung dalawang linya, yung line at saka load, pinagtagpo ko na, dinugtong ko na, hindi ko na siya dinaan sa reset. So ayun, gumana siya. Ayos, gumana siya. Tuloy-tuloy yung under niya, walang putol. Tapos kaya natapos ko yung tatlo na yon. Ayan, yung flat lock na lang din naman na yan. Pero tinatcoat kasi natin yan ng clear. Ganon din to. Ayan. Tsaka yung mags, ayan, kahapon ginawa rin natin yan. Natapcoat din natin yan, pati yung nandun sa loob na kapirasong flarings. So tinapcoat na natin yun. So okay na, makukuha na to nung may-ari. So balik tayo dito. Doon sa mga mayroong ganito na compressor, Ryobi ang tatak, made in Australia, 2 horsepower, direct drive, 50 liters. Ayan, ito po yung push to reset. Ayan, push button to reset. Ito po yun. Ayan, pinipindot yan. So nalaman ko, na-notice ko na kahapon na itong reset na ito sa katagalan, siyempre sa vibration ng compressor, nakakalog siya sa loob, at the same time sa sobrang tagal na rin, kailangan ng palitan. So papalitan na yan. So papakita ko sa inyo mga boss na hindi ito siya nakakonekta. Tanggalin lang natin itong tornilyo para ma-access natin yung loob. Okay? A few moments later. So ayun mga boss, ito na, usog natin. Ayan, so ito yung black, yung input ng air or inlet valve para sa hangin papunta doon sa check valve. Ayun, ito. So ito naman yung relay. Parang relay na din siya, push button to reset. Parang relay na din siya, no? Nakakalug to. Ayan, may nakalagay yan dito na load tsaka line. Ayan, load tsaka line. Ayun, load tsaka line. Okay, 6 amperes po yan. Ayan, yung switch na yan, 6 amperes. So ang tawag dito is para siyang circuit breaker, na kapag merong voltage o nag-over ampere, yan, pipitik siya dito para sa safety ng motor natin. Okay, so ito yung kaibahan sa kanya, kaya meron siyang push button to reset. Kaya lang pagka nasisira to, palitan din, no? So sa ngayon naghahanap pa ako ng ipamalit dito kasi naghanap ako sa online, wala pa akong nakikita eh.
So, ayan, mapapansin nyo. Yan, ganyan lang ginawa ko kahapon. Dinikit ko na lang tong dalawang to para lang magamit ko siya pansamantala. And take note mga boss, sa mga merong ganito ha, or kahit hindi ganitong Ryubi, itong buo na to, kailangan meron siyang takip. Kasi itong shroud niya, ito ang pinaka-shroud niya, yung kaha niya, yan, ito na rin yung shroud. Para nung hangin na mula dito, mahihigop niya sa labas, mapupunta dito, para at the same time habang umaandar siya, medyo pinapalamig siya. Na kahit mainit yan, hindi niya ma-reach yung pinaka heat index niya na ikakasira ng motor, ng kaha ng piston, tsaka ng block. Okay? So, pinapalamig niya kasi itong dito banda. So, kaya kailangan ng shroud. Huwag nyo po itong tatanggalin. Kasi yung kasama ko nakaraan, tinanggal niya to, pinaandar niya. So, buti nakita ko. Kaya sabi ko, kailangan to ikabit. Yan ha. So, ito sa mga direct drive kasi, yan. Meron talagang shroud na ganito. Okay? So, yun lamang mga boss. Ang video natin ngayon. So, sa mga meron ganito, yun po yung ang suspecha ko kapag ka nagpatay sindi on and off. Yung inyong compressor, good naman ng capacitor, good naman to, nalinis nyo na lahat, good yung pinaka check valve, yung automatic switch nya, good naman. Yan yung sanhi ng patay sindi na compressor nyo. Okay, so yun lang. Sa mga nagtatanong, yan may Vespa din dito, baka may magtanong sa inyo ba't hindi mo ginamit yung isa. Ay, yung isa po na yan mga boss 0.5 horsepower lang po kasi yan, so hindi niya kaya. Bukod sa 0.5 meron pa siyang singaw, ayun o, meron siyang singaw nakatali ng goma. Sinubukan ko na yan, talagang hindi niya kakayanin. Kumbaga ang labas ng pintura is bugal-bugal, kung sa Bisaya bugal-bugal, parang buo-buo. Mga boss, yun lang yung mai-share ko sa inyo tungkol sa compressor nyo, kung paano nyo siya i-maintain, pangalagaan para hindi masira. Okay, so yun lang. Maraming salamat at sana may natutunan kayo. Pa-share na lang po ang video para sa ikabubuti ng mga may-ari dyan ng mga compressor nyo. Alright? So, please do like, subscribe, and share. Maraming salamat. Bye!